napaka-importanting issue na kanya pong kinakailangan na tugunan at sagutin this morning. Senator, good morning po, sir. You, sir, kasi kahapon po kayo ang laman ng mga usap-usapan dahil kayo ang starring, isa sa mga starring dito po sa naging testimonya nito pong si Espinido. Na alam po naman ninyo ay sabi nga dito sa pahayagan poster boy ng campaign against drug ng nagdaan pong administrasyon, no? Si Police Colonel Jovi Espinido. Ito ho muna, inyo na ho bang napakinggan na i-playback ang kanyang testimonya kahapon sa Quad Committee sa Kamara? Hindi lahat ng pinasa sa akin ng mga video, pinakinggan ko. Okay. Kayo daw po ang protector ng mga Espinosa. Bago po itong ilang pa mga issue at sinasabi niya na tinago nyo ito nung mahuli nga at sinasabi ho din niya kaya siya ipinatapon doon sa Osamis kasi nga mukhang may balak sa kanya na masama. Kasi nga po, ang kanyang aligasyon, kayo daw po ang protector nitong si Kerwin Espinosa. Nako sir, itataya ko yung buong buhay ko, pati pamilya ko kung totoo yung sinasabi niya. Paano ako maging protector na ako nga ang nagpapa-implement ng war on drugs, ako nga ang CPNP, ako maging protector. Paano niya masasabi yan? Anong rason? Bakit niya sabihin na protector ako? Ang very clear kung ikasama ng loob niya, ganito yun unang-una, kaya ko siya ginawang chief of police sa Albuera dahil nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa siya nakaupo as president, meron pumunta doon ng mga tao galing sa Albuera. Kasama doon yung, hindi ko alam kung incumbent or former mayor de la Serna, pumunta kay President Duterte at humingi ng tulong na sir, sana sir ma-address mo yung problema sa droga namin sa Albuera. So tinawag ako ni President Duterte, pinuntahan ko siya at nandoon itong mga tao na ito, pinakausap sa akin, sabi ni President Duterte, ikaw na bahala itong mga tao na ito, may problema sa Albuera. So, sabi ko, anong nyo? So yun nga, droga. So sir, sabi na, sir, meron kami sanang pakiusap sa inyo na kung pwede, itong tao gawin yung chief of police doon. Kasi lalaban talaga ito at matino ito na tao. Sabadista ito, sir. Matino. So, sabi ko, sino yan? Major ba yun? Captain pa si Espinido noon. O sige, ilagay natin. Kung pag-upo namin, i-assign ko yan doon. So, yun nga, tinawagan niya ng mayor, si Espinido, binigay ang cellphone sa akin. Sabi ko, Espinido, si General Bato ito, gawin kitang chief of police sa Albuera para i-address mo yung problema sa droga doon, banggain mo yung Espinosa drug group at linisin mo yung Albuera sa droga. Sabi niya, yes sir. So, yun na, nangyari. Tapos, nung nandoon siya sa Albuera, maganda na ang performance niya. Dahil sa kanya, lumaya si Kerwin Espinosa, nagtago sa abroad, at yung ama ay pumunta sa akin sa krami, nag-surrender. So yun, nag-surrender. Sabi ko, bumalik ka doon harapin mo yung kaso mo, bumalik ka doon sa Albuera. Ngayon, Espinido, ginamit namin intelligence na monitor na doon may mga OFW na tumulong sa atin na malocate si Kerwin Espinosa sa Dubai. Nagdala ako ng tao doon para makipag-coordinate sa police doon sa Dubai na dadalhin si Kerwin dito pabalik. So pagbalik dito, alam nga naman, ang kinasama daw ng loob niya is hindi turn over sa kanya. I-turn over sa'yo na hindi mo man ito operation ng AIDG at CIDG na kunin siya doon sa abroad. So, automatic, dito siya sa krami, imbestigahan siya ng AIDG at saka ng CIDG. So, yun ang nangyayari, sumama ang loob niya. At yun nga, if you can remember, nung isang hearing isa pa to sa kinasama ng loob niya, isang hearing ni Senator De Lima noon na napaiyak pa ako doon sa hearing dahil sinabi ni Kerwin Espinosa na pati daw si Espinido ay humihingi sa kanya ng pera. Yun, sinusuportahan doon niya.
Kaya sabi ko, si Espinido na nga lang katiwalaan ko dyan sa pera. Tapos yung pala, tumatanggap rin pala ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Kasama ng loob ko. But ito, Teda, pagkatapos ng hearing ito, pinuntahan ko si Keron Espinosa doon sa AIDG headquarters. Kinaro ko talaga, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina na sa hearing na si Espinido tumatanggap ng pera. Ang sabi naman ni Keron Espinosa, sir, pasensya na sir, nasabi ko lang yun dahil masama ang loob ko dahil namatay yung tatay ko. If you can remember, yung tatay niya sa kulungan. Kulungan, namatay, ni-raid ng CIDG. So, ang sabi niya, nasabi ko lang yun sir, pero ang sa totoo lang siya, si Espinido, hindi yan tumatanggap. Panyan siya, pag tinix ko yan siya, sir, may kailangan ka ba? Suportahan kita, anong mga kailangan mo dyan? Padala kita ng pera. So masagot daw si Espinido ng mga Bible verses. Bible verses na sagot ni Espinido. So sabi ko, hindi pala talagang totoong tumatanggap si Espinido ng pera. So yun, nagsimula na yung sama ng loob niya. Tapos ngayon, ito na yung problema sa since successful siya dito sa pagbangga niya sa Albuera. Albuera. Ngayon, pumunta naman sa opisina ko ito si dating Congressman Waminal, ngayon gobernador na ng Misamis Occidental, kasama yung mga mayor niya. If you can remember, isang mayor doon kasama niya, if I can remember, si David Navarro, yung mayor na na pinatay doon sa Cebu. May mayor Navarro na napatay doon sa Cebu. Kasama niya, lahat silang, maraming mayor ng Miss O pumunta sa akin. Nakiusap, sir, baka pwede yung ginawa niyo sa Albuera na nalinis, baka pwedeng gawin rin to sa Kwanzir kasi grabe ng problema namin dito sa Miss O. Malakas talagang droga dito at yung si Mayor Paralinog mismo ang drug lord. So sabi ko, sige, anong gusto nyo? Hindi ko na makuha yung specific na pag-usapan namin para kung sila ba nag-request na si Espinido dalhin doon sa anong city dyan sa Osamis City. Sa Osamis City. Ako nagsabi na, sige, dalhin ko si Espinido dyan para masolve yung problema niyo. Padala ko dyan. So tuwang-tuwa sila. Sila si Congressman Waminal. Ngayon, gobernador na. Pagdating ni Espinido doon, yun, nag-operate ang sa IDG doon sa siyang chief of police area, kasama siya sa operation. Yung yung problema sa droga doon at sumikat si Espinido doon ng gusto. So, isa pang kisinama ng loob niya nandoon siya. Wala na ako retired ako as chief PNP noon, pumunta na ako sa Biocor. Tapos nung nasa Biocor na ako, nagreklamo yan siya na bakit daw siya i-relieve sa Osamis doon sa city. After sa ginawa niya accomplishment, bakit siya tanggalin? So, tinawagan ko si Chief NP Oscar Albialde. Sabi ko, Bok, bakit nyo i-relieve si Espinido? Kasi tumawag sa akin, nagpatulong, bakit daw siya i-relieve na maganda naman performance niya doon. Sabi ni Albialde sa akin, Bok, may clearance ito kay Secretary Anyo dahil may letter yung mga signed by mayroong yung isang suna 28 yung nasuna ni President Duterte. Pagkatapos ng suna, mayroon daw lumapit sa kanya na isang congressman doon sa Miss Oak, nagbigay ng letter, copy fornis daw siya, address to Secretary Anyo as DILG Secretary na kanila nireklamo si Espinido na dapat tanggalin daw doon dahil sobra na daw abuso. May mga, yun ang pagkasabi ni Albayalde sa akin, hindi mo sa akin na susulat. Sabi ni Albayalde, Bok, ang mga negosyante ng Osamis City, may mga nag-sign ng letter petition against Espinido dahil nga umabuso na daw ito para na daw mayor doon at kung ano-ano nang pinaggagawa, yung mga construction materials daw, mga pintura, mga ano pang materialis daw kinukuha doon sa kanilang tindahan at hindi nagbabayad.
At may threat pa nga daw nga kung gusto ninyo, kung sinisigil nyo ako, baka gusto ninyo, may mangyari sa inyo. Yun lang sabi sa akin Albayal din noon. Sabi ko, siguro, kausapin mo yung mga business doon na kailangan natin si Espinido doon dahil kung baka mabubuhay uli yung paruhinog group kung mawala si Espinido doon. So in short, hindi natuloy yung pag-relieve sa kanya doon. Hindi pag-relieve sa kanya doon. Tapos ngayon, mayroon na naman siya binanggit na bakit daw siya sinama sa watchlist daw, mayroong derogatory report doon sa DI sa kanya, gano'n. Wala ako doon dahil during my time, upo wala akong alam na derogatory report laban sa kanya, kaya ko siya nilagay doon sa Albuera. So yun po ang So ngayon sir, may mga binabanggit pa siya, no? Ito laman po naman ng balita na yung instruction na although hindi ko naman narinig actual na sinasabing pagpapatayin mo yung mga drug suspect na yan, pero yun daw po mga wordings na ginagamit, kumbaga paglilinis o mga ganon, ay understood na kapag nandun ka sa listahan na sa drug watch list, dapat kang patayin. At the same time po daw, may reward na ibinibigay. Nabanggit nga din po daw yung pangalan po ni Senator Bongo. Opo, dito. So, doon po sa instruction daw po na pagpapatayin itong mga nasa listahan ng drug watch list na ito at maging yung sinasabing reward sa bawat papatay na suspect. Ako, Tedo, honest to God. Kung si Espinido ay ginagamit niya yung Biblia sa lahat ng kanyang mga sinasabi, ako naman, hindi ako gumagamit ng Biblia. Ako lang, honest to God, never ako nagbigay ng instruction sa kanya na patayin sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. May very, very clear instructions to him. Pagpadala ko sa kanya sa Albuera at pagpadala ko sa kanya doon sa Osamis is very clear. Banggain mo, punta ka doon sa Albuera, banggain mo ang Espinosa Drug Syndicate at linisin mo yung Albuera sa droga. Wala akong specific instruction na patayin si ganito, ganon. Of course, kung in the course of your implementation of your duty, na-treat yung buhay mo, lumalaban yung kalaban, by all means, you have to defend yourself, protektahan mo sarili mo. Hindi ko na kailangan sa kanya yan dahil pulisya eh. Pero yung assumption niya na pag sinabi ko na tapusin mo yung problema sa droga doon, assumption lang niya na kasama ang pagpatay, ay assumption niya yun. But never ako nagbigay ng instruction na patayin mo ito, kung sinong nasa listan, patayin mo ito, meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na siya, ano yung reward na sinasabi niya. Wala akong reward na binibigay. Kung may accomplishment ka, then I will promote you. O kaya nga, na-promote siya from major, naging colonel yan, dahil maganda performance niya eh. Pero never ako nagbigay ng reward. Wala akong pera na pang-reward na yan. Ang pera natin is nasa intelligence fund na ginagamit para sa intelligence operations. Wala akong binibigay ng reward sa kanila. Sige siguro po. Kung... Go ahead. Siguro ano po? Kung nasa listahan yan, listahan ng most wanted na approved ng DILG, na most wanted, may kaukulang reward yan doon nakalagay, may reward. Pero yung reward na makapatay ka, re-rewardan kita, Ted, kung siya, Biblia, ang sinasabi niya, ako, buhay ko, tinataya ko, wala akong binigyan ng reward na makapatay ka ng daglod, bibigyan kita ng reward. Trabaho, pulis kayo, linisin ninyo ang area of responsibility niyo dahil trabaho po yan, ruga. Apo. Senator, kayo ba pwedeng mapakiusapan? After all, ito binabanggit naman ng mga miyembro po ng Quad Committee na ito, mga chairman dito, na to confront the Espinido dito sa kanilang ginagawang hearing para po at least magkaharapan kayo at masabi mo ang mga sinasabi mo ngayon sa kanya. Well, it doesn't need a Quadcom to clear myself. Sabihin ko sa'yo, it doesn't need a Quadcom to clear myself.
I am very consistent. Sabi ko nga, hindi ako mag-attend sa kanilang hearing. Hindi ako mag-attend sa kanilang hearing. Whatever the reasons behind, alam niyo yan. Alam na yung, ayaw ko mag-attend dyan sa kanilang Wadcom. Pasensya na kayo, kayo, mga kaibigan ko, kayo mga congressman. Kaibigan ko lahat yan. Si Ace Barbers, yung apat na kuwan yan, malaking respeto ko sa kanila. Pero pasensya na. I don't want to become the president in violating the interparliamentary courtesy. Sana maintindihan ninyo. Sana maintindihan ninyo. Apo. Senator, ito ho ay sinumpa ang salaysay ni Colonel Espinido, ano po? And ito po ang kanya ngayon ding, itong pinagbabasihan din ng mga kongresista sa kanilang pagtatanong. Sinumpa ang salaysay po ito. Anong balak niyo hong gawin ngayon? Dito po sa kanya mga ipinahayag na ito under oath. Pag-aralan pa namin yan. Hindi man ako magpapile kagad ng kaso. I can clear myself. God knows what I am doing. Hindi na kailangan magpapile-pile ng kaso kung ano-ano dyan. Pag-aralan ko, I'm honest, wala akong binigay na instruction sa kanya na pumatay ka ng pumatay. Dapat ang succeeding question doon sa tanong sa kanya, after nung assumption mo, if you assume na may order na gano'n na patayin, kasi sabi niya, kasama daw ang magpatay doon sa assumption niya, ina-assume niya meron ka bang pinatay dahil doon sa assumption mo na yon. So kung may pinatay ka, may problema ka. Pulis ka, tapos papatay ka ng tao in cold blood, ay may problema ka kung gano'n ka na pulis. Basta ako as commander, gusto lang ipitin as the chief PNP kasi gusto lang ikunik kay President Duterte itong lahat ng problema. I am open. Wow. Wala ako tinatago. Ever since day one of my becoming the chief PNP, transparent po ako. Kahit sinong media dyan magtanong sa akin, sinasagot ko. Wala akong tinatago din. Apo. Senator, sir, ano ho bang naisip ng dahilan dito po sa paglantad ngayon ni Colonel Espinido? May mga tao na nag-recruit sa kanila, na gumawa ng mga statement na ganito, mag-affidavit ng ganito, ganon. Alam naman natin yan. Hindi nilalantad yan kung walang mag-recruit dyan, walang mag-imbita sa kanya. Hindi ba pupunta dyan? At saka, ito lang rin ang nahalata ko na yung kanyang affidavit ay tila talaga may concerted effort, no, na talagang ikunik lahat ng dots. Dahil ako, Espinido, kahit na magharapan tayo during 2016 nung ilagay kita dyan, never pa, hindi pa sikat yung pangalan ng Pugo. Wala pang Pugo noon, hindi pa sikat yan. Ngayon lang yung pumutok yung Pugo-Pugo na yan, itong lately lang. At bakit nasa affidavit, hindi ko alam kung nasa affidavit, basta bakit nabanggit doon na pilit kinukunik na yun daw mga reward money na binibigay daw sa pag may napatay, Pugo money daw. Dahil gusto talaga nila ikunik yung Pugo, problema ng Pugo, problema ng drugs, problema ng EJK, parang concerted effort to pin down President Duterte. Wala mong Pugo nung punahon na yun. Bakit mo idadama yung Pugo dyan sa kung mayroong mag-reward kayo na binibigay sa inyo? Wala. At saka ako, honest to God, never ako nagbigay ng reward money. Kung meron kayo, please. Senator, nabanggit niyo dati na magpapatawag kayo, di po ba, ng inyong sariling investigasyon dito po sa mga isyong ito? At pati ho yung mga humarap doon, pati yung mga convict, na naandun nga at pinapatestigo laban sa dating Pangulo ay patatawag niyo. Ano po nangyari sa inyong plano na yon? Wala. Yung aking resolution, hindi pa ni-refer sa committee ko. Hintayin refer sa akin. Pag na-refer sa akin yun, then I will do my own investigation because the people deserves to know the truth. Kailangan malaman ng tao yung katotohanan. Yun lang ang habol ko naman.
The people deserves to know the truth. Ito nga, ito kay Espinido, kung isasama ko ito doon sa investigation na gagawin ko, para bang nakakahiya na sa taong bayan na parang sabihin na lang na gagamitin ko yung official na committee ko para to defend myself. Although gusto ko malaman ang katotohanan, Ted, ilabas natin ang katotohanan through that hearing na gagawin ko na wala sabihin na, ginamit mo lang yan pang depensa sa sarili mo. Nakakahiya, umahiya ako. Pero, push to the wall, kailangan talaga malaman ng taong bayan kung ano ang totoong nangyayari. I will invite him sa hearing. Senator, ano po ang inyong kaisipan ngayon pa lang, kung mamarapatin nyo, na ang posibilidad na baka kunin pong testigo sa ICC case itong si Espinido laban sa inyo? Yun naman talaga ang game plan dyan. Yun naman talagang game plan dyan. Yun naman talagang game plan na yung malalabas na hearing dyan sa hearing na yan ay magagamit nila sa ICC. Pasensya na sa mga chairman ng committee. I see the design. Iniisip ko lang. Kasi from the very start, nakita ko na itong si General Karamat nire-recruit nila ni Speaker Martin Romualdez na mag-testify laban sa amin President Duterte sa ICC. Umayaw ito si Karamat. Inopera pa ito na gawin siyang chief PNP kung bumaligtad siya. Hindi nga siya bumaligtad. Ngayon, tinanggal pa siya sa ADG director dahil nga hindi siya nag-cooperate doon sa gusto mangyari nung pinakiusap sa kanya nila ni Speaker Romualdez, ni Trillanes at ni Saldico, Congressman Saldico at si General De Leon. Hindi siya bumaligtad, tinanggal pa siya sa ADG. So, nakikita ko na yung takbo nito. Pasensya na sa mga chairman ng Quad Committee. Alam ko, gusto nyo ang objective nyo dyan is to establish something, to establish kung anong gusto nyo ma-establish. Pero nakikita ko na yung grand design na sino namang sa likuran nitong apat na Quad Committee kundi yung Speaker of the House. So, pwedeng gamitin nila yan. Yung lumabas dyan ngayon ng Quad Committee, gagamitin doon sa ICC. Which, nirespeto ko. Sige, gawin nyo yan, gawin nyo. Opo. Senator, thank you so much for your time this morning. A few seconds lang po, kung sakasakali. Ano po ang inyong mensahe kung nakikinig man ngayon o chance po na mapakinggan niya itong mensaheng ito kay sa inyo pong actually protege niyo po ito panahon po ninyo. Sabi nga niya, sumikat ito nung panahon po ninyo. Sa ngayon po Police Colonel Jovi Espinido. Gusto ko lang sabihin kay Espinido, Espinido, kung may respeto ka pa rin sa akin, sana I am giving you the warning. Kung nagkaka-develop ka na ng narcissistic syndrome na baka akala mo sa lahat ng pulis ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang matino, lahat ay masama na, sindikato na, at sinasabi mo na ang PNP ay the biggest syndicate, well, it breaks my heart. It breaks my heart. At saka sa lahat ng pulis na nagpakamatay in the name of the service of the Filipino people, na namatay sa operation, lahat ng pulis nga naghihirap sa kanilang trabaho, you're very unfair. You're very unfair. Baka lumaki na yung ulo mo na porque sumikat ka, gusto mo ikaw lang palaging sikat, ang lahat ng pulis masama na. I'm giving you this advice na please, magmuni-muni ka rin. Wag kang magkaka-develop dapat na narcissistic attitude, narcissistic syndrome. Masama yan, hindi maganda para sa iyo yan personally. Masisira ka rin diyan. Yun lang advice ko sa kanya. Please, wag mong idama yung buong PNP kung meron kang galit sa PNP leadership o kung sino mang galit ka dahil nga yung mga reklamo against sa'yo, kung galit ka, i-direct mo lang yung galit doon sa kanila. Huwag mong buuhin lahat mo yung PNP na pinakamalaking sindikato. That's unfair, that's uncalled for, that's very
My heart bleeds for everybody na Okay, sige po. Senator Bato, salamat na marami sa inyo pong panahon para po naman bigyan po ng pagkakataon ng inyong panig na mapakinggan po ng bayan sa isyong ito. Salamat, sir. opportunity. From the bottom of my heart, thank you for accommodating me at binigyan mo ko ng chance na makapag-explain. Salamat po na marami. Senador Bato de la Rosa.